Babago sa election code ang Bangsamoro sa reapportionment ng 7 seats. Inaabangan ng COMELEC para sa Certificate of Candidacy filing na isasagawa. Kaugnay niyan, kuha tayo ng karagdagang detalye mula kay Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na tuloy-tuloy ang mga ilang paghahanda para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa sunod ng pag-aproba sa pagpapaliban nito. Sa October 13 na ito gaganapin. Ayon sa batas na naaprobahan, ang BARM Parliamentary Elections ay magiging continuation lamang ng national at local elections. Ibig sabihin lahat ng procurement ay magiging continuation lang din ng naunang halalan. Magre-reorder na lang ang komisyon ng mga kinakailangan para naman sa Bangsamoro. Kaugnay pa nito, hindi na rin magkakaroon ng panibagong filing ng Certificate of Candidacy sa buong Bangsamoro. Sinabi ni Garcia na sa mga apektado lamang ng reapportionment ng 7 seats mula sa Sulu ang magkakaroon ng filing. Ngunit paglilinaw niya na sa kasulukuyan ay hinihintay pa rin nila ang pag-amend sa election code ng Bangsamoro na may kaugnayan sa pagre-reassign sa 7 seats dahil dito magbabase ang filing na gaganapin. Anya, bago mag-June 1 ay dapat may desisyon na patungkol dito para hindi rin naman maapektuhan ang kanilang timeline para sa iba pang paghahanda. Naghihintay rin po tayo sa development at patungkol sa pag-amend ng election code ng Bangsamoro, administrative code ng Bangsamoro at local government code ng Bangsamoro. So yung po kasing tinatawag na reapportionment o yung redistribution ng ito na originally ay dapat naka-allocate sa probinsya ng Sulu. Yan po kasi ay kakailanganin ng aksyon ng parlamento, hindi po ng kongreso, hindi po ng COMELEC, wala po kami kapangyarihan mag-distribute. Ito po ay nakadepende sa parlamento po. Yung kakailanganin i-distribute yung 7. Samantala, hindi na rin magkakaroon ng voters registration at party list accreditation kahit na naaprubahan ang pagpapaliban rito dahil magiging mahaba ang proseso nito kung muling bubuksan. Sa kasalukuyan, 2.3 milyon ang mga botante ng Bangsamoro, samantala 13 naman ang party list groups at 1,500 na mga sectoral organizations ang naitala ng komisyon. At this point, yung kahilingan ng iba na i-open pa rin, buksan muli ang pagpapa-accredit ng mga political parties at sectoral organizations sa Bangsamoro, negative po tayo dyan. Gusto namin munang tapusin lahat ng yun, alamin kung ilan talaga ang pwede mag-participate ng mga sectoral organization. Ang habang proseso po, na baka pagka nagpa-register tayo, umasa yung mga kababayan natin doon sa Bangsamoro na makakaboto sila, tapos sa bandang huli hindi aabutin. So madideprive pa natin sila ng kanilang karapatang bumoto and therefore magkakaroon pa ng disenfranchisement. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo!